5 years na dividendo sa ating Pag-ibig MP2, sulit nga ba? At kung gusto mong malaman, stay tuned at alamin natin. Okay? At para naman sa aking Pag-ibig MP2 dividend income reveal for 5 years earning nito, i-check natin sa aking Pag-ibig MP2. At transparent natin itong ipapakita, no? Yung naging dividend income natin for 5 years. At titingnan natin kung sulit ba ito, kung magkano ang aking naging income dividend rate. Okay, mag-login muna tayo dito sa aking virtual Pag-ibig para makita natin yung aking account. At itong website na ito, no, dito ninyo makikita yung Pag-ibig MP2 ninyo, mga housing loan at ang mga contribution ninyo. Makikita ninyo pag nag-create kayo ng account dito sa online. Dito lang sa virtual Pag-ibig. Okay, mag-login tayo para i-check natin yung aking naging income for 5 years sa aking Pag-ibig MP2 dividend income. Alright. Okay, at after nating mag-login, nandito na tayo sa loob ng aking Pag-ibig MP2 account portfolio. At makikita ninyo, mayroon akong 6 na account dito sa ating Pag-ibig MP2. Because Pag-ibig MP2, I was started having an account during year 2019, no? At ito yung pinakamalaking na natin, naging earnings. Meron tayong 130,000 pesos na dito. Since 2019 natin to ginawa. Kaya nasabi ko kanina na meron na tayong 5 years matured, no, na Pag-ibig MP2 account. At ito, pwede na natin siyang kunin. Di bali, ang maturity ng ating Pag-ibig is up to 5 years, no? Pero may extended naman ito up to 7 years na mag-earning siya habang hindi mo pa siya kinukuha. Pero after 7 years, kailangang i-pull out mo ito kasi mawawalan na ito ng earnings dito sa ating account. Kaya kailangang i-withdraw mo yung pera, and then kung hindi mo kailangan, ipasok mo siya ulit. Okay? At ang hulog naman dito sa ating Pag-ibig MP2, hindi naman siya pressure. Kasi pwede kang maghulog ng minimum of 500 pesos naman dito. Anytime na meron kang pera, pwede mo siyang hulugan. At kung wala naman, hindi naman siya pressure kasi hindi ka naman compulsory o kailangang monthly na makapaghulog, no? Wala naman siyang charges. Halimbawa, nagkaroon ka ng laktaw na paghulog dito sa ating Pag-ibig MP2. At mapapansin ninyo, meron akong 6 na account number dito sa ating Pag-ibig, no? Kasi ang naging purpose naman nito at saka naging procedure natin, gumagawa tayo ng account every year. At tuloy-tuloy natin tong ginagawa, started year 2019 nga. Kaya meron tayong 6, no? Year 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, and then latest itong 2024, itong nasa baba, no? Kaya kung mapapansin ninyo, ang hulog ko pa lang dito is 2,000 pesos. Hindi naman siya pressure at hindi naman ako naglagay dito ng isang bultuhang pera, no? Kasi wala naman tayo nun. Kumbaga, pwede pa rin tayong makapag-ipon. Yun yung concept, no? Kahit na paunti-unti. Kung may pera tayo at hindi natin ito magagalaw naman, no? Pwedeng ito maging capital natin o kaya for retirement fund. Lalagay lang natin dito. Pero tatandaan ninyo, kailangang ma-withdraw nyo siya within 5 to 7 years naman. Yun yung matured period nito. Okay? Check natin itong aking 5 years matured na na account. Itong pinakauna, pindutin lang natin itong view. Yan guys, no? Kung mapapansin ninyo, itong aking account, almost nakapaghulog ako ng 48 contribution naman dito. Okay? Ang naging contribution ko, total is 106,000 pesos, no? And then yung naging total dividend ko naman within 5 years is 24,000 pesos na. At ang naging total savings ko dito is 130,000 pesos. Okay, pakita natin yung since 2019, no, na naghulog tayo. Type lang natin dito 2019. Yan guys, no, yung record natin
Noong 2019 nag-start ako, July 2019, naghulog ako ng 3,000, and then next 4,000, 3,000, 5,000, 5,000, 4,000, and 3,000, no? Meron akong naging hulog na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, no? Yung naging hulog ko noong year 2019. At ang naging dividendo naman nito is 723 pesos. Okay? And then next, 2020. Ito naman yung year 2020 niya. Kung may perang kaunti, naghuhulog tayo. Monthly naman yung ginagawa natin. And then yung naging earning ko is 3,000 mahigit na. Yung dividendo ko naman nung year 2020. Kasi nagiging compounding na ito. Kasama na yung una mong naihulog nung mga unang taon yung calculation nito. Next naman natin, 2022 or 2021 should I say, no? 2021, ito lang yung naihulog naman natin. Konti lang siya, no? Hindi siya nabuo kasi January, March, June, July, nawala yung ibang mga month, no? At mapapansin ninyo, ang naging hulog ko dito is 1,000 pesos. And meron akong naging minimum na 800 pesos naman. Pero during the year of 2021 na, kasama yung mga naihulog ko noong 2019 and 2020, ang naging dividendo ko na dito is almost 5,000 pesos na. Okay? And then next, 2022. Yan naman yung hulog uli natin. Bumaba na siya. May 1,100, 1,000, and then 800, and then pinakamababa is 700 pesos naman. At kasama ulit yung naging compounding nung year 2019, 2020, 2021, and year 2022. Ito ngayon, no? Ang naging total dividend naman natin dito is 6,900, no? Yung nai-add ulit. Lumalaki na siya kasi nagiging compounding o kasama yung mga previous na hulog na natin. The next year 2023, yan 800 ang minimum natin, ay meron pala tayong 500 dito, guys, no? And then yung total dividend natin nung last year is 8,200 pesos naman na. Okay? And then lastly is this year, no? This year halos nakapaghulog lang tayo ng dalawang 500 pesos, which is equivalent to 1,000, no? Pero ito wala pang dividendo kasi malalaman pa lang yung dividendo nito ngayong December o kaya January na nila inilalagay, no? Pero kasama pa rin sa magiging earning nito yung mga previous na year na naipon na natin itong 100,000 plus, no? Na ano natin, capital. And then ang total nga, papakita lang natin kanina na itong 24,000 yung naging dividendo ng pera natin na almost 106,000 pesos. Siguro madadagdagan pa ito ng mga 6,000 sa magiging present na dividend natin within the end of the year. Abot ito ng 30,000 pesos, no? Assumption natin is 30,000 pesos yung average na magiging dividendo natin dito sa 106,000 pesos na hinulog naman natin o capital natin na inilagay dito within 1 year. Pero wala naman siyang within 5 years pala, guys, no? Pero wala naman siyang naging pressure kasi nag-earn tayo dito ng paunti-unti lang. At least hindi natin siya nagagalaw. Okay? Yan yung naging dividendo naman natin for 5 years. At kayo na ang humusga, no? Kung sulit ba itong naging dividendo natin. Pero para sa akin, ang aking opinion naman dito is sulit naman siya, guys, no? Kasi nakapag-ipon na tayo paunti-unti and then nagkaroon pa tayo ng dividendo. Parang pinark mo lang yung pera mo dito for 5 years and then nagkaroon ka pa ng kitang dividendo dito. Yung 106,000 pesos mo, pag pinark mo siya, abot ito ng 30,000 pesos naman yung magiging income mo for 5 years, no? Kaysa ipinark mo ito sa bangko for 5 years, yung 100,000 pesos mo,
for sure hindi naman niya kikitain ito. Pero karamihan kasi sa atin bilang mga Pilipino, no, hindi naman natin nilalahat, pero mostly naiinip tayo sa ganitong mga nagiging income na slow moving income, no. Pero as long as meron siyang kita, para sa akin sulit naman siya. Kasi hindi mo naman makukuha to sa iba, no, o sa mga banks natin kapag tinago mo yung pera mo lang doon. Pero ito, ang ano nito is hindi mo lang mawi-withdraw yung pera mo once na hindi pa siya matured, no, kasi mawawalan ka ng dividend naman dito. Okay, kaya dapat ang pag-withdraw nito is for 5 years, no, yung maturity nito, up to 7 years naman. At ang naging purpose kung bakit ako nagbukas ng yearly na account naman dito, kasi ito yung naging sagot, no, sa mostly na mga naiinip. Kumbaga dapat yearly kang gumagawa ng account, kasi once na itinuloy-tuloy mo ito, once na nagkaroon ka man ng emergency every year, merong kang nagmamature na pwede mong i-withdraw na maging dito sa account mo. Okay? Yun naman yung purpose na nito once na na-reach mo na yung 5 years maturity. Sunod-sunod na yearly na merong kang nagmamature na account naman dito na parang nakatago lang sa bangko na yearly. Pero wag mo siyang puputulin sa pag-apply o paggawa ng account dito sa ating MP2 naman. Tuloy-tuloy siya kasi may nagmamature, and then makukuha mo na yung nagmature, may pumapalit, no. Kaya every year pa rin na meron kang naka-ready dito na for sure mawi-withdraw mo yung pera. Yun yung sagot sa mga naiinip dito sa ating MP2 na mag-ipon, no. Yun naman yung naging procedure natin dito at strategy na ginagawa. Okay? And one more thing, itong Pag-ibig MP2 naman natin, pwede mo siyang hulugan through mga banks, online banking, o kaya itong pinakamadali, no, yung mga GCash account naman natin. Pwede kang mag-deposit through GCash, Maya, at saka iba pang mga financial online platforms. Okay? At ito, para sa akin, sulit naman na ito, no, itong naging dividendo natin for 5 years. Kasi ang ginagawa lang naman natin is paunti-unti naman tayong naghuhulog lang dito. At saka ang ginagawa natin is parang isipin mo lang siya na parang alkansya style, no? At saka mo lang siya babasagin within 5 years. Parang ganon. Okay? At saka itong naging alkansya mo dito o alkansya style na ginagawa natin is nagkaroon pa ng katulong, no, para makapag-ipon yung pera natin na nanggaling sa kanyang dividendo. Kaya tinatawag naman itong passive income pa rin siya. Okay? I hope marami tayong napaliwanagan, no, dito sa ating Pag-ibig MP2 account reveal naman for 5 years dividend income rate. Okay?